Guys, pakinggan nyo to. Proverbs chapter 15 verse 1. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So sabi yung gentle or soft answer, nakakapagpawala ng galit. But yung harsh words ay mas lalong nakakagalit. And I have noticed this. This caught my attention kasi ang hirap-hirap niyang sundin. Especially when you are being accused of something that you did not do. Diba? Kahit sino, ang tendency, you're gonna flare up. You'll get mad. Kasi syempre, gusto mong i-clear yung name mo. So, magiging emotional ka. Ang tendency, you're going to argue with that person who accused you. And I've realized it's not worth it. Hindi siya magandang tingnan. Lalo na kapag girl ka. So, hindi ko naman sinasabi na it's okay na makipag-argue kapag boy ka. Ang sinasabi ko lang is, of course, girl ka, mas demure dapat, diba? Mas feminine. So, ang pangit talagang tingnan kapag nakikipag-argue ka. This has been one of my challenges. And since it is one of my weaknesses, I have helped myself. I have thought of something that will prevent me from doing this, from fighting for myself kung hindi naman ako ready na parang emotional pa ako tapos makikipag-argue ako. So I have helped myself and I want to share it with you. Remember when Jesus Christ was being accused of blasphemy by the priests nung mga panahon nila? Diba nung sinasabi ng mga alagad niya, ng mga tao na He is the Messiah. And si Jesus is keep on calling them out kasi yung mga rules nila ay instead of gathering people closer to God, ang nangyayari, nagiging dahilan pa yon to push the people away. And then ang sagot sa kanya ng mga priest, alam mo yung sa mga sinasabi mo, you are contradicting the law of Moses. Tapos ang sagot ni Jesus, I am the law. Tapos dahil doon, lalo nang nagalit yung mga priest. Kasi nga, sinasabi, inaakusa nila, blasphemer ka, blasphemer ka. Pero si Jesus Christ, hindi na niya pinaglaban yung sarili niya. So, yun ang isipin natin. Yun yung iniisip ko para hindi ko na gawin yung mga pakikipag-argue na yan. You see, si Jesus Christ, anak ng God the Father, hindi na niya pinaglaban yung sarili niya. Bahala na kayo kung isipin nyo na hindi ako ang Messiah. Bahala na kayo. So kung si Jesus Christ nga, ganun yung pag-iisip na okay lang sa akin, hindi ma-clear yung name ko. And then, nung i-crucify pa siya, imbis na magalit siya, sabi pa niya, God forgive them for they don't know what they're doing. Diba? So, kung yung si Jesus Christ nga, ganun ang naging reaction niya. Ako pa kaya na makasalanan? Ako pa kaya na hindi naman talaga perfect? Diba? Sana may nakuha kayo sa video ko. Thank you po for watching. God bless you. God bless us po.